Gigising will be amazing pag sinalubong ng barkadang puno ng sorpresang so exciting. Samahan mo pa ng impormasyon, talento at mga kwentong very inspiring. Maging excited, updated at motivated mula Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Nauna yung mukha natin. Oo nga eh. Gulantang pa ako doon. Akala ko merong bumper. You are my fire, the one desire. Believe when I say Hindi ko makita. I want it that way. But we are two worlds apart. Can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Let's welcome our friends from the Lac State University. Desire. It's too late, but I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Now I can see that we're falling apart from the day that it used to be. Yeah, no matter the distance, I want you to know. Mga Gen Z hindi na alam to. Of me, you are my fire, the one desire. You are, you are, you are, you are. I want. Don't wanna hear you. Nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Tell me why ain't nothing but a Tell heartache. me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say That I want it that way. 'cause I want it that By way ah. way. Diba? I did it my way. Ganun talaga yun siya. Ako, mga ka-MB, make your Tuesday a fun day. So, morning, balitaktakan. Mayat niya. Mayat. Oo, para namang naintindihan nila kung anong ibig sabihin ng mayat niya. Oo, dahil sila nga ay galing sa Tarlac. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng mayat? Oh, yes. Okay, yun yung ibig sabihin nyo. Mayat niya, okay, no? Ganon. Paano nyo sabihin yun sa inyo?
Sa Kapampangan. Ayos na eh. Ayos ne? Ayos ne? Ayos ne? Ayos ne? Ganon. Uy, bumati naman kayo ng good morning in Kapampangan. Ayan. Maya Paldo po, kaya kayungan mga ka-MB. May paabak po kaya kayongan, ka-MB. Hindi po ako Kapampangan. Di wala. Ako din. Kekang ku... Ano yung tinuro Kaya niya? kako. Kekaku, Kekaku ka. Ano yung ibig sabihin nun? Ako'y sa'yo. Ikay akin. Kekaku. Kekaku. Kekaku, kaku ka. Kako ka. Ayun siya. Nako, good vibes nga naman talaga. No, we want to eat really that way. It's time naman para kilalanin ang kahalagahan ng katutubong sayo ng Cordillera. Dahil ngayon nga ay ang 38th anniversary of Cordillera Administrative Region. Cordillera Day, which is celebrated for a whole month din. Totoo. Ito nga kasi yung araw ng pagkagawa ng Cordillera Administrative Region ayon sa Executive Order 220 na nilagdaan noong July 15 of 1987. Wow, exactly. Yes. Talaga naman may baon. Ay, true. Kailangan binaunan natin yan. At ang tema nga natin na this month ay securing the future of a unified Cordillera. May mga events ngayon. Actually, ang ongoing. Cordillera, dito sa may convention center. Oo, ongoing dyan. Tapos, wala rang pasok ang mga estudyante. Because this is special non-working holiday na nabanggit nga lang din ni last time, ng Malacanang. Ng Malacanang. Kaya naman, congratulations sa inyo dahil nag-work kayo. Naku, alamin na natin at kilalanin ang katutubong sayaw ng Cordillera. Dito lang yan sa Gen Z's. Mapdan dyan agsapas ng second woman. Or in Tagalog, isang magandang araw sa inyong lahat. Ako si Hubert Baladu, ng Taraki Badi nyo, ng University of Baguio. At sasamahan niyo kong sumayaw kasabay ang kultura ng mga Ipaloy. Dito sa Gen Z's. Ang mga Ibaloy ay isa sa tatlong katutubong grupo etniko na ninirahan sa lalawigan ng Benguet. Sila ay kilala sa kanilang mayamang pamana sa kultura, kabilang ang mga sinuunang gawain ng mamifikasyon at paniniwala sa mga natural beings. Alam niyo ba ka-MB, ay sa pag-aaral, bumababa ang partisipasyon ng mga kabataan sa tradisyonal sayaw at mga aktibidad na pangkultura sa buong mundo? Sa India, isang 2019 survey mula sa Intac ang nagsabi na 70% ng kabataan mas pinipili ang modernong sayaw kesa sa tradisyonal na anyo. Sa Europa, ang cultural participation ay bumaba ng higit 20 percentage points mula 2015 hanggang 2022 sa ilang bansa tulad ng France at Sweden. Sa Pilipinas, ang modernization at impluwensya ng pop culture ay nagdudulot din ng pagbaba ng interes ng kabataan sa folk dance. Sa episode na ito, gusto natin ipakilala sa inyo ang kahalagahan ng pagpapanumbalik ng ating kultura. Meet Leonard, isang napaka-pogi at maskuladong cultural dancer from Pinso Pilot Project. At siya magtaysikatu. We started joining cultural dances first by invitations of school, and during 2020 panagmana, and dun po ako nag-start na mag-practice and mag-learn ng iba't ibang cultures and traditions sa Cordillera. The importance of sa pagsasayaw ng traditional dances like Bendian, or also known as community dance sa province of Benguet. This also preserves the cultures and traditions done by years ago, and promotes also, it builds a community as a whole na yun po ang identity namin as Cordillera. Matutunghayan niyo ang mga tradisyonal na sayaw ng Ibaloy. Perform ko nila yung sayaw, which symbolizes yung
yung mag-pair po, mag-asawa na nagpe-perform po ng tayaw. Tapos, sinasayo po nila thrice or twice po the circle. Tapos, may papasok na mambunong or yung elder po from Ibaloys, and doon po magsisignan po siya, tapos mag-uwag po yung mga peoples from the celebration po. Tapos, importante po na malaman ng mga kabataan kasi nowadays po is hindi na po siya nanonood as a rituals or mga cultural heritage po ng mga kabataan ngayon. This dance is called Benjan or Bindian. The earliest performance of this dance is originally a headhunting ritual. Sa sayo na ito, we have 8 steps or positions. We have Pinispukan, Salawasaw, Kinitangan, Kinikian, Inusyongan, Indudian, Inadyosan, and lastly, Inabaya. Wow! Dami kong na-experience talaga today. Kasi alam mo, kailangan natin i-experience ang culture. And then, kailangan natin i-appreciate, i-love ang culture ng Cordillera. Kasi napapansin ko, walang masyadong participation and engagement ng mga youth. So, I hope this episode will be advocacy para sa kanila to participate and then join sa mga activities na cultural ng Ibaloy. Not only Ibaloy, for the whole Cordillera. Kasi, yun nga, let's spread love and then care sa tradition and culture natin. Yun lang. Uy! Papanam ngayon. Gawi din. Aguray! Idol ka pati inspiration message pag-i-reunite kayo. To the fellow youth watching, let us continue to open more doors for learning and preserving and knowing the importance of our traditions and culture. No one else is above learning. Thank you and goodbye. Goods? Goods. Goods mat ka no? Yeah! So, ayun po, ako si Hubert Malago at ito ang Gen C's. Bye-bye! Bye-bye! Ayun naman ang Gen C's ni Hubert. Hubert Malagu. Malagu. Oh, di ba nakakatuwa? Anyway, isang masaya at magandang Tuesday na naman sa ating lahat, mga ka-MB. Siyempre, kasama nyo ngayon, makakasama nyo ang gawin sila. Oo. Wow, sino? Siyempre, nag-isang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At makakasama nyo rin ngayong Tuesday morning. Kasama na ngayon. Nakakasama nyo na ngayon ang nag-iisang chubby cutie ng R&G, Miss Angel Arquero. Ano? Chubaby girl. Chubaby girl ng R&G. Yes. Isa pa, ang nag-iisang chubaby girl ng R&G. Pag ganun ka. Ayan, kasi hindi ka marunong mag-waki. Uy, waki ko yun. Kaya pinalitan natin ng chubebe. Cute lang talaga ako, charot. Tigilan mo ako, gusto mo yatang chos. Wow. Matapos nga nating makilala ang kahalagahan ng katutubong sayaw ng Cordillera, mga ka-MB, shift naman tayo sa tanong ng bayan. Basehan nga ba daw ang kaalaman sa pananalita para masabing proud ka sa iyong kultura? Or yung paggamit ng sariling dialekto or wika? Oo, alamin natin yan sa ating question of the day. Ang
ating question of the day ngayong Tuesday ay basihan nga ba ang kaalaman sa pananalita para masabing proud ka sa iyong kultura? Oo, pananalita I meaning yung literal na Mother, paggamit mo ng language talaga. Like for example, pag nasa Pangasinan ka, you use the word you use the language Pangasinan as well. Kapag hindi mo basehan ba 'yon na kapag marunong ka sa salitang 'yon, proud ka na sa culture mo? Sa akin, oo. Real? Dapat kailangan basehan talaga yung pananalita. Oo, for me. Bakit? Oo, para kasing doon pa lang sa pag-aaral mo ng mga salita mo, isa na yun na parang masasabi mong nagbigay ka ng effort, ng time para lang matutunan mo yung lingwahe. Kasi ang lingwahe po kasi namamatay kapag hindi na ipapasa. Yes. Opo, kaya syempre, kayo mga bata ngayon, kaming nung noon pa lang, bata pa lang kami, sinanay na kami na dapat alam namin yung language both side ng family ko. So anong language ang alam mo? Ilocano and Pangasinan. Oo. Really? Ay, oo. Yun so you can talaga say na now that you know or alam mo talaga magsalita ng Pangasinan and Ilocano, proud ka bilang Pangasinan and Ilocano. Yes, exactly. Oo. Ako siguro hati tayo kasi may mga tao talaga na proud naman sa sarili nilang kultura. It's just that they did not grow up doon sa area nilang yon or doon sa region siguro nila or province nila or municipality. So kahit napilitin mo mang aralin, parang pilipit na kasi yung dila mo. So better not kasi baka mas lalo pang masira or baka iniisip nila na parang baka mas maging dahilan pa yon na mabash at sabihin na hindi ka naman talaga proud kasi hindi ka talaga marunong. Wag na lang kasi nakakaya. Kasi may ganun eh. So yung iba, hinahayaan na lang tapos they're still continuing yung culture and tradition except the pananalita. Nahihirapan kasi. Pero ako naman, hindi naman ako proud na Ilocano. Pero Diyos! Nagulat naman ako sa revelation mo. Eme lang. Komedyante po siya. Siyempre ako, proud naman ako maging Ilocano. Yung pananalita, kailangan talaga din kasi parte na nga rin talaga siya ng kultura. So kapag may naririnig ka din na nag-iilocano na parang bali-bali ko, tuwang-tuwa ka din na parang wow, they're trying to learn my language. Exactly. Kaya nga pag may nalalaman kang, taga Ilocos siya, taga Pangasinan ka, ikaw na taga Pangasinan din, tuwang-tuwa din kasi alam mong magkakaintindihan kayo. Exactly. Kaya gano'n, siguro para sa iba, basehan yung pananalita or yung paggamit ng language para masabi mong proud ka. Yung iba siguro, hindi lang doon. Kasi parang hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na matutunan. Totoo. Oo, at nahihirapan na sila ngayon. Pero still, they are proud. Well, yung meron din talaga, meron yung study before na dito daw sa Cordillera, 130 plus ang language. However, may 4 na doon na namatay. It's because hindi na siya napapractice, hindi na siya nagagamit. So, I think it's better talaga na, nasa sa'yo naman kung gusto mong aralin or kung yung mga magulang mo gustong ituro sa'yo at the very young age, siguro that's better. I guess kailangan talaga. Kailangan na talaga nating ituro. Merong family ng vlogger sa Australia na Ilocano yung mother, Australian yung father. Yung family, something, yung si Jet, yung bata. The Blackburn? No! Blackman family. Oo. Na kahit yung bata si Jet nga, tuwang-tuwa ako sa kanya kasi nag-iilocano talaga siya. Mas madami pa siyang alam na Ilocano kaysa sa kuya niya. Totoo nga, yung parang ganon. Tapos kapag sinasabi, nagtatanong yung mother niya about tama ba yung pronunciation, mali. Ito yung pronunciation niya. So, nakakatuwa lang na, yun nga, they're not just vlogging for the sake of vlogging. No? They're also teaching other young people or teaching families that passing on the culture, the traditions, and the language is very important. In that way kasi, hindi mawawala ang kultura mo. Yes. Hindi ka masiseparate. Nandun ka pa rin. Nakaka-proud kaya na isipin, na malaman ng ibang tao na nagsasalita ka ng lingwahe. Real talaga yan siya mga ka-MB. Kaya naman, ngayong Cordillera Day, ano kaya ang ganap mo na kung ano bang masasabi mo rin dito sa ating balitaktakan question
question. If you have your own opinion, it's okay to open it up. You can comment down below on our live right now. Yes, right now. Well, comment ka mo't mabalin mo. Tang ka nga mababain. Sarap to yamang comment kadlasag na comment section ditad Facebook Live. Diba? Naintindihan ko actually, hindi ko lang kayang sabihin. Nasayaat no kasta. Tadatay amin kat agkikinnaawatan. Ayon, dapat laba yaon ta nagagawaan tayo. Naiintindihan pa rin kita. In all fairness. Mga kayampi, umpisa pa lang yan ng isang fun day ngayong araw ng Tuesday dito sa Morning Balitaktakan dahil mamaya naman, magkakakilanlan naman tayo sa mundo ng mga hayop. Hayop? Oo, kikilalanin natin ang mga ngipin ng garden snails. Ay, may pa ganun? May ngipin ng garden snails. Akala ko pa, ano lang sila, gurong ganun. Ay, oo, napakapakan lang natin sila. Oo, napakapakan lang. Yung pala may ngipin. Pero may buhay ang mga yan siya. Siyempre, magtitila-tila din tayo kasama ang ating mga kasamahan dito sa studio ngayon. Siyempre, sa mga balita naman. Ako, isang sunog na naman po ang sumiklab dito sa Baguio City kung saan hindi po bababa ang 10 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Grabe, nandyan ako kahapon, nakakaawa sila, like literal na nandyan sila sa harap mo, umiiyak, dahil pinapanood na lang yung bahay nilang tinutupok ng apoy. Nako nga po, at hindi lang po yan dahil dito sa Baguio City, nako po, problema na naman po ang mga dumi ng mga hayop, ng mga pets natin. So, kailangan ipaalala lang po na may ordinansa po tayo dito sa lungsod. Aso mo? Itali mo. Kung hindi mo man gustong itali, siguraduhin mong kapag ikaw ay may aso, meron kang paraangan kung saan sila magdudumi at sarili mo lang yun. Siya hindi nanggigigil ka lang. Gigil din ako dyan eh. Nanggigigil ka nga. At hindi lang yan, dahil ngayon nga sineselebrate din natin ang victory ng West Philippine Sea. Finally, Finally, atin na. Atin naman talaga, hindi naman nawawala. Pero ngayon, syempre, meron pa ring mga times na kahit sa atin na, hindi pa rin natin nagagamit ng buo. Pero ngayon nga, naakamkam na natin. The victory is ours. Sabi nga nila sa pelikula, nasa atin ang huling halakak. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Get vaccinated.
Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it Diyan. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. July 15, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Hindi bababa sa 10 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos sumiklab ang isang apoy sa Baguio City. Mitsan ng apoy inaalam pa. Narito ang report. Sa isang iglap, naabo ang mga ipinundar ng mga residente ng Purok 6 Barangay Gibraltar sa Baguio City. Bandang alas 9 ng umaga kanina July 14, sumiklab ang apoy sa isa sa mga bahay sa lugar. Isa sa mga nasunugan dito, si Nanay Teresa na walang naisalbang gamit. Parang sa bahay yata ng kuya ko daw, na nagluluto daw siya ng kanin. Tapos naiwanan niya yata yung butane ba yun? Parang yun yata yung ghost. Grabe, masakit. Kasi lahat ng gamit ng anak ko na kailangan niya sa school, nandun lahat. Tsaka pero nagpapasalamat ako kahit paano, wala namang nasaktan sa amin. Pari, yung aso lang namin, na isa na naiwan. Nasunog yata. Si Nanay Marites naman naiyak na lang habang pinagmamasdan ang natupok nitong bahay. Hindi mo akalain na ganito mangyayari. Yung mga damit ng bata, ma'am, siyempre tag-ulan. Wala silang damit. Yung mga kumot. Pero may mga ano pa doon. Yung mga papel namin nandoon. Hindi ko nailabas yung mga papel namin. Ayon sa ilang residente, nagumpisa di umano ang sunog sa bahay nila Ramon. Kapag kami nagtatrabaho ni, nagtubli kami mutin ko niya, sa sukumot ko ni. Ang mutamok ko niya, nga tapos nagluto kami. Tawang kami garo. Rumispondi naman dito ang BFP pero dahil magkakadikit ang mga bahay, umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Pag-approach natin, nakita natin na medyo malaki na po yung apoy. And yung mga nasusunog po ng mga bahay, isa light material po yung gawa. Kaya po medyo mabilis ang pag-spread ng apoy sa ibang bahay. Inabot sa halos 1 oras ang mga bombero bago naapula ang apoy at bandang alas 10:20 ng umaga nang ideklara ang fire out. Sa barangay hall ng Luwalhati muna tutuloy ang hindi bababa sa 10 pamilyang nasunugan habang ang iba ay makikituloy muna sa kanilang kamag-anak. Agad namang nagbigay ng paunang tulong ang DSWD. So ongoing na ho ang intake ng ating mga social workers, okay? Nagka-case study na po sila doon kung ano ho, no, yung kailangan nila. So syempre unang-una, syempre pagkain, alam naman natin 'yan, kung kailangan din nila ng mga gamit, mga kumot, mga damit, tubig, no? So these are the things that we could augment from our end sa DSWD. Inaalam pa ng mga otoridad ang danyos at mitsan ng apoy. Samantala sa mga nais naman tumulong, pumunta lamang sa barangay hall ng Gibraltar.
Angel Arquero, RNG News. Pagmumultahin naman sa isang barangay sa Baguio City ang mga irresponsableng pet owners. Magbabalita Irene Pagarigan. Sa araw-araw na pagbubukas ni Joanna sa kanyang kainan, una niyang inaasikaso ang mga dumi ng aso sa tapat ng kanyang tindahan. Dumi raw ito ng mga alagang aso ng kanilang kapitbahay. Yun nga yung isang kinaiinisan ko kasi baka pag dumaan ang City Hall, ganyan, or sanitary, ako ang masisisi. Kasi food establishments kami, tapos may dumi ng aso dyan. So, yung ibang estudyante, pag nakita nila dyan or makaapak sila, ayaw na nila pumasok dito. Naging suki na siya ng barangay sa pagrereklamo lalo't di naman di umano mapakiusapan ang kanyang kapitbahay na itali ang kanilang alaga. Yes. Pinakamahalaga kasi ito ang source of income ko kasi may college student kami, yung kapatid ko, and then yung anak ko na grade 3. So far, ang dami ko ng reklamo sa barangay kasi nga every time, every morning, usually ang dami, hindi lang isa, minsan 3, minsan nasa hagdanan pa, ganyan. Hindi lamang si Joanna ang nakakaranas ng ganitong abala. Marami sa mga residente ng Barangay Kayang Extension ang nagrereklamo rin dahil sa mga pagalagalang mga alagang hayop sa kalsada. Ay, naku tinatawagan ko yung may aso. Yung aso ninyo, itago nyo. Wala, ganyan. Pag nakita ko, winawalis na lang dyan. Yung mga ibang pet owner kasi, minsan pinapakawalan yung aso nila, tapos hindi nila susundan. Minsan nga, kurong na rin ang nagwawalis dyan sa mga dumi ng aso. Bilang solusyon, mas paiigtingin ng barangay ang ordinansang naglalayong ipaalala ang pagiging responsableng pet owner. Actually, we are encouraging our constituents to report to us. Kagaya ng ginagawa ko, actually, ginagamit ko ang ating CCTV para ma-detect kung kanino ito, and then we try to verify kung kaninong owner ito, then kinakausap po namin sila. Actually, we are conducting patrol para makita namin kung kaninong aso ito, at saka binablatter namin. Ang first na action na ginagawa namin most likely is binibigyan namin sila ng warning letter. And then second, pinupuntahan na namin sa kanilang bahay at sinasabi kung hindi pa nila itatali at lilinisin ang mga dumi nito, mapipilitan kaming i-fine sila kasi pwede naman na kaming mag-ticket. Umaasa ang barangay na matututo ang bawat residente na alagaan hindi lamang ang kanilang mga alaga, kundi pati na rin ang kapaligiran at pagbibigay respeto sa mga kabarangay. Irene Pagarigan, RNG News. Ipinagdiwang sa Baguio City noong weekend ang ika-9 na anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ng West Philippine Sea. Pagpapalawak pa ng kaalaman tungkol dito, tututukan ng Joint Task Force Panagkakaisa. Magbabalita, Charles Nicolimo. Navy Warship 793. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRB 9701. Bagamat mag-isa, hindi nagpatinag sa pagputakte ng radio challenge ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa mga barko ng China. Ito'y matapos mamataan ang dalawang PLA Navy warship na may bow number 793 at 164 at ang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 4203 sa laying 69.31 nautical miles mula sa Cabra Island ng Occidental Mindoro. Nangyari ito noong July 12, ang araw kung saan ipinagdiwang ng Pilipinas ang ika-9 na anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ng UNCLOS sa West Philippine Sea. Sa nagpapatuloy na tensyon sa pinagagawang teritoryo, mas lalo raw dapat igiit ng Pilipinas ang karapatan nito ayon sa Dean ng University of Baguio College of Law na si Attorney John Ray Libiran. Understanding the facts empowers us to defend our sovereignty. It helps us counter misinformation and it inspires unity. Bilang paggunita sa pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award, isang static display at programa ang isinagawa sa SM City Baguio. Kahit saang lupalop po tayo ng Pilipinas, nasa
katulad po natin, nasa Cordillera po, nasa mountainous area po tayo at medyo malayo po sa karagatan, alam po natin na ang West Philippine Sea ay atin po. This significant day reminds us not only of a legal victory, but also of enduring courage and unity of the Filipino people. Maliban dito, enjoy din ang mga bata sa face painting na alok ng AFP. Paraan din daw ito para mas maipakilala pa ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mga bata. It's the right time po na ibigay natin, i-inculcate po natin sa minds po ng mga kabataan, lalo na sa mga young generations, na yung West Philippine Sea is atin talaga. Malaking hakbang din daw ito, lalo pat 73% o 7 sa 10 Pilipino ang sang-ayon na igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Base ito sa survey ng Pulse Asia mula June 26 hanggang 30 ngayong taon. 1,200 na mga individual ang tinanong dito mula sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. 70% is actually a good number already, considering na ito hindi naman tinuturo sa eskwela. Kaya maganda na rin siguro yon para pagsimulan. But definitely, we have to do more. Maliban sa nasabing aktibidad, mag-iikot din ang mga kinatawan ng Naval Reserves ng Northern Luzon sa mga paaralan para sa pagtuturo ng kasaysayan sa West Philippine Sea. Sa naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., tiniyak nito ang pagbabantay ng AFP sa pinagagawang teritoryo para matiyak ang kaligtasan at karapatan ng mga mangingisda at maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Charles Nicolimon, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Suganay unahin at mga nahi ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng mapitong ito. Sa Healthy Habits ko na ito. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sa anumang sakuna, sa aking likuran, laging nakabantay. Patuloy pa rin binabantayan ang pag-uwi. Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng bagyong Karina at maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road, Luzon Tabloids. Okay.
We've seen the beauty of this land, from sun-drenched shores to misty mountains, from quiet towns to lively festivals. We followed the flow of water. Every splash, every wave reminded us that life here moves with grace and depth. We stood in places built by generations, all strong and enduring, like metal forged by time. Tasted food cooked from the land and met people whose lives grow with every season. Sa bawat paglalakbay, may kwentong naiiwan. Each one revealing a different side of Pangasinan's charm. Pangasinan, it's a home. Nagbabalik ang morning balitaktakan. Nakakaloka mga balita Oo talaga yan. nga. Oo, pero nagustuhan ko talaga doon. Yung syempre, may ilabas na yung problema talaga ng syudad yan, yung pagdudumi ng mga alaga. Sa labas. Especially kapag maulan, ang pangit namang tignan. Tapos, maamoy kasi talaga. Maamoy siya. Umulan man o hindi, ang amoy niya po, ang dugyot pong tignan actually. Yes, exactly. Kaya please naman, alam kong kakulay ko yun. Kakulay mo, hindi naman. Anyway, mula sa pagbibigay at mabilisang pangangalap ng mga sinisikretong balita, pero hindi na sikreto itong mga to talaga. Alamin naman natin ang sikreto ng mga tinaguriang slow but savage. Ay, ang mga snails o garden snails. So, panoorin natin yan sa Super Saya. Okay ka lang ba? You're welcome. Anyways, ang nakita nyo ay isang example of a snail. Pero syempre naman, hindi sila ganyan ka-scary. OA na yan, te. OA na yan. Pero totoong may ngipin sila. At hindi lang ngipin mga ngipin. Oh, curious ka na ba? Let's wonder and explore about the surprising life of snails. Tahimik, mabagal. Laging nag-iiwan ng bakas sa dinadaanan nila. Diba? Yan ang pagkakakilala mo sa mga snail. Pero, kilala mo ba talaga sila? Siyempre, baka tinatanong mo na ako, ano ba kasing meron dyan sa mga snail na yan, Aber? Alam nyo, yung mga snail, tahimik lang yan siya sa mga garden nyo. Pero hindi nyo alam, isa pala sila sa pinaka-astig sa Animal Kingdom. Ganito kasi yan. Alam niyo yung mga snail, mas matanda pa sila sa kalololohan mo. As in, meron na sila since more than 500 years ago. Galing pa sila sa Cambrian period, kung saan umusbong ang evolution ng mga hayop. At ito pa kabilang sila sa pamilya ng mga molluska. Kaya pala kamukha nila yung mga clam, squid, octopus, ganun. Kasi kamag-anak pala nila. Ito pa in Tagalog, maraming tawag dyan sa mga snail na yan. Pwedeng suso, kuhol, o bayuko. Bayuko yung tawag mo sa mga garden snail. Oo, mabagal sila. Pero hindi ibig sabihin nun na mahina sila. Judgeries ka, be. In fact, naka-adapt na ang mga snail sa environment nila. Tsaka 'di ba, hindi naman sila masyadong target ng mga predator o yung mga hayop na nangangain ng mga mas mahina sa kanila. Kung pwede naman silang magtago sa shell nila, bakit pa nila kailangan maging maliksi, 'di ba? Tingnan mo, wais din ang mga snail. At ito, hindi sila mahina May mga researchers na nakadiscover na merong uri ng mga snails, gaya ng Nucelia or isang marine snail, na kayang bumuhat 10 times ng kanilang size. Imagine mo yon? Kung tao yan, equivalent yan ng isang tao na kayang bumuhat ng isang elepante. Speaking of design, alam niyo yung nasa likod nila? Built-in yan. Hindi nila yan sinusuot lang basta-basta, It's part of their body. Parang mga pagong lang. Tsaka yung mga shell nila,
Gawa yan sa calcium carbonate, isang uri ng chemical na matatagpuan madalas sa mga bato. Kaya matibay yan. Ayon sa Science Direct, kayang umabot sa lakas na 1,050 megapascals ang kanilang mga shell. O, biruin mo yon, mas matibay pa sa buto ng mga tao. At for your information lang ha, hindi lang spiral ang design ng mga shells ng snail. Meron ding flat design at meron ding mga snail na walang shell. Yes, walang shell. Ang tawag sa kanila ay slugs. Baka mga napalayas tong mga to. Just, at ito na. Alam kong ito yung kanina nyo pa hinihintay na fact. Ang mga snail ay may ngipin. Maraming-marami. Umaabot ng thousands. Ayon sa National Geographic, ang mga ngipin ng snail ay kayang umabot hanggang 14,000. Yung mga ngipin kasi nila, ginagamit nila yan para pangkayod ng pagkain o panggiling ng mga mas matitigas pa na mga bagay-bagay. Speaking of panggiling, alam nyo ba na yung ngipin ng mga snail ay tinuguri ang isa sa pinakamatibay na material sa mundo? Ayon ito sa isang study ng University of Portsmouth, kung saan inaral nila ang mga ngipin ng limpet snail. Isang uri ng snail na matatagpuan mo sa karagatan. Sobrang kunat ng ngipin ng limpet snail, to the point na mas matibay pa ito sa stainless steel. At yan na nga, tahimik, mabagal, at nag-iiwan ng bakas sa dinaraanan. Yan ang pagkakakilala natin sa mga snail. Pero hindi pala sila mabagal lang o tahimik lang. Madiskarte din sila. Ang mga snail ay hindi lang basta maliliit na mga nilalang sa garden mo, kundi mga nilalang sila na pinapaalala sa atin kung gaano ka-amazing ang ating Mother Nature. Sa kabila ng pagiging tahimik at mabagal ng mga snail, kaakibat nito ang kanilang determinasyon, pambihirang lakas, at kakayahang mag-survive sa iba't ibang kondisyon. Kaya nga mga ka-MB, walang small talk sa snail. Kasi ang mga patungkol sa kanila ay big na big sa pagiging legendary. Exactly. Big na big or legendary. Kasi naniniwala tayo na ang mga snails masarap din yan. May ibang mga snails. Huwag yung garden snails, yung garden snails, yung mga edible. Ay, Diyos mio, garapon. Anong tawag dun? Maraming escargot. Wow! Diba? Yan yung mga masarap eh. At saka yung gusto ko yan siya. Tusok. Yung inaano natin yung sa suso. karayan. Oo, yung suso. Tapos yung ginagano mo talaga siya para lang makain. I will love it. Oo. Tapos isa pang pinaka gusto ko pag tag-ulan, bisukol. O yung tinatawag namin sa Ilocos na Taiwan. Kasi sabi nila galing daw sa Taiwan. O alam mo yung nangingitlog ng color pink? Yeah. Yung color pink? Yes. Those kind of snails. They're so good. Edible ba? Very edible. Pati yung shell, nilangat-ngat ko nga yun eh. Parang ang crunchy. Wow. Ang ano talaga, ang kinakain ko sa Ilocos, yung suso. Yung nasa Carayan lang talaga siya. Kasi maraming Carayan po sa Ilocos. Ang hirap nga. Kumain nga ako ng escargot one time. May pa-toothpick pa. Parang, ay, social. Pero pag nandun ka naman sa baba, ginaganon mo lang naman yan siya. Pero masarap masarap. Healthy pa daw yun. Huwag mo lang kainin yung itim na part. Yes. Yun yung sabi nila. Pero ako kinakain ko lahat. Ba? Buhay pa naman ako hanggang ngayon. Oo nga Anyway, naman. mabagal man sa inyong paningin, may sikretong savage din pala kung tutuusin. Matapos nating malaman ang sikreto ng mga garden snails, alamin naman natin ang sikreto sa likod ng larong Jack and Poy. Hole, hole, hoy. Sinong matalo siyang unggoy? Ay, akala ko. Jack and Poy. Holi, holi, hoy. Sinong matalo siyang unggoy? Talo. So, alamin na nga natin ang kwento sa likod ng Jack and Poy dito lang sa Share Mo To. Hoy, aminin mo, kahit sa anong away, dito yan magtatapos. Jack and Poy, holi, holi, hoy. Diba? Gamit na gamit sa laro. Kahit sa taya o kahit kung sino maghuhugas ng pinggan. Pero teka lang, saan nga ba galing ang salitang Jack and Poy? Akala mo simpleng laro lang. Well, hindi lang to basta-bastang batuhan ng papel, gunting, bato.
Alam mo bang ang Jack and Poy ay inspired from a global game na may centuries-old history? Ang modernong Jack and Poy ay local version ng Rock, Paper, Scissors na originally galing sa bansang China. Dati itong tawag ay S-Ho Shilling na nangangahulugang hand command game. Pero hindi lang dyan natapos ang journey niya. Pagdating sa Japan, naging Janken, ang pinakamalapit sa forma ng alam natin ngayon. Bato, gunting, papel. At dahil nga may impluwensyang Hapon sa Pilipinas noong World War II, tada! Na-localize natin siya bilang Jack and Poy. Holy, holy, holy. Hala, hindi lang pala laro ito. Alam mo bang may World Rock, Paper, Scissors Society? Oo, legit. May tournaments pa ito sa Canada at US simula early 2000s. Sa Japan, ginagamit ang Janken sa TV game shows at minsan may cash prizes. Ang Rock beats Scissors, Scissors beat Paper, Paper beats Rock ay tinatawag na non-transitive loop. Walang isang move na laging panalo, kaya pantay-pantay ang laban. At syempre, tayo mga Pinoy, hindi tayo papatalo dyan. May kanta nga tayo dyan eh. Go! Jack and Poy, holy, holy, hoy! Sinong matalo, siya'y unggoy! Gamit na gamit ang Jack and Poy sa kung ano-anong desisyon. Sinong taya? Sinong kakain ng tira? Sinong maghuhugas ng pinggan? Walang bias, walang daya. Basta kung anong swerte ng kamay mo. Jack and Poy, simple, mabilis, walang daya. Pero rich history pagdating sa sinaunang mundo. Tatak Pinoy, may halong Hapon, may dugong Chinese. Pero, iba't ibang kultura man, 1, 2, 3, talo ka, ikaw ang taya! Madalas ginagamit talaga natin yon yung Jack and Poy, lalo na kapag yung mga kung sino magiging taya, tapos di ba maiba, taya, meron pang ganun dati. Kasi hindi na natin ginagamit usually yung Jack and Poy, holy, maiba, taya. Ay, hindi yung maiba, taya, ganito ganun pala. Yun eh, maiba, taya. Oo, ganun yun. So, alin ang iba? No, pag marami maganda. Pero mas gusto ko yung Jack and Poy talaga. Ay, oba. Oo. Tapos gustong-gusto ko din siyang pinapakinggan kapag mga Hapon ang gumagawa. Jack and Poy. Oo, nakakatuwa kaya sila. Oo. Tsaka ano yon? Puntahan niya. Puntahan ka. Natakot ka agad siya eh. Ikaw ba, ano ang pinaka-memorable mo na moments pag gumagamit ka or nilalaro nyo ang Jack and Poy? Kapag yung kapag wala ng choice, tapos kailangan ng taya, hindi kami kasi gaganon. Kasi pag gaganon, syempre, dalawa lang naman ang choice mo pang-last na yun kasi siya. Oo, yun yung pang-last mo kasi na pambato doon. Lagi ka bang nananalo doon? Oo, subukan niya natin. Best of 5 tayo Jack and Poy. 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 What? 2-1. Magganyan ka. Jack and Poy. 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 Manalo ako. Lagi kang nananalo. I know. Nag-read ako. Mula sa kasaysayan ng larong ating kinagiliwan, dako naman tayo sa larong may halong aktingan. At syempre may makakasama tayo dyan sa ating tila-tila. Let's go sa ating tila-tila. Ayun o, yung natalo sa Jack and Poy. Oo, pero kasama natin ngayon. Natalo sa Jack and Poy. Si Tope from Isabela State University and si Yusap. Urban Yusap from Sherlock State University. Ngayon ang gagawin natin. Anong title ng ating laro? Drama Dribble. Ito yung eksena. Ang eksena natin. So ang gagawin po natin dito, meron tayong isang eksena. Ngayon, kada isa sa atin may kanya-kanyang karakter. May maririnig tayong sound na kailangan dapat mag-change yung mga characters natin. For example, lolo ka, lola ka. Bunso siya, maganda ako. Mamaya niyan, pag narinig natin yung ting, ganon, ikaw yung magiging maganda, ikaw yung magiging lolo, ikaw yung magiging lola, ako yung magiging ikaw. So, iikot yung character habang ginagawa natin yung eksena. Okay.
So our eksena for today, nasa simbahan ang lahat para saksihan ang isang kasal. Okay. Ito ay isang fixed marriage. Ooh! Darating si true love para ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Sino ang magwawagi? Ay, fixed marriage. I love this. Okay, so Carrie, ang mga characters, wag naman sana ako yung tatay. Check na. Ako ang true love! Ako ang bride. Sino ang groom? Ako ang pare. Ako ang groom. Okay, ay, okay. So darating ka. Diyan ka lang ha. So eksena Okay. lang, dyan lang tayo. Okay, ako yung bride. Fixed marriage ito. So ang sabi, kailangan nasa kasal Simbahan. tayo. Kinakasal na kayo. Darating ka para ipaglaban ng iyong pag-ibig. Okay. So ako ang makakalaban mo. Okay. So ang mauuna, Ako. bride ka, pare ka. No, I'm dito the ka. true love. Ikaw ang Oo, bride. ako ang bride. Okay. Dito ka. Ikakasal mo nga kami, di ba? Oo. Tapos Tas dito darating ako. ka. So mamaya kung sino yung nasa left nyo, pag nag-ting, mag-change ha. Okay. Gagayahin ko muna si Tito Boy. Okay. And 3, 2, 1, go. Cut! Anong cut? Action! Hindi pa nag-uumpisa cut ka agad. Okay, go. Husband and wife, you may now kiss the bride. Agad-agad! Father, wala pa man kwan, wala pang mga ginagawa. Wala pa po Wala ba? pa ba? Kulang po kasi yung bayad nyo sa akin. Okay lang. Pwede po bang Kulang installment po ang yung- bayad okay. natin? At saka hindi, no, this is a fixed marriage. Okay, I don't- okay. No. Just. Lalaki, tinatanggap mo ba si babae para makapiling habang Wait lang. buhay? Ano yung sound natin? Yeah, oo nga. Ayun, ting. Okay, go. Lalaki, tinatanggap mo ba si babae para makapiling habang buhay? Hindi ka lang kasal! Akin yan! Change character. Ayan. Itigil ang kasal! Akin! Ang bilis Nagkakagulo, naman ng magkatahimik. ting! Huwag namang madalian! Kakalukting ng ting! Ay, sino ako? Ikaw na si pari ko. Ikaw si groom. groom. Ako na yung, ikaw na si bride. Ayan, konting Itigil katahimikan, ang konting kasal! Ako katahimikan. ang tunay na nagmamahal sa groom. Hindi pwede! Isa ka lang. Isa ka lang natalo sa Jack and Paul. Ano natin ang kasal? Ayan. Ayan. Hindi dapat tumatuloy. Hindi. Matutuloy to sa ayaw at gusto mo. Matutuloy natin to. Sister, brother, Mama, nandito na. Ang pinapirma nating fixed marriage. Nasaan na? mother, father. Palitagan. Ayan. Tumigil. Hindi. Makinig kayo sa akin. Sino nga ba ang tunay na mahal ng ating groom? Ako! Ako ang mahal niya. Okay. Pero, Father! Hindi, ako ang nauna. Pangalawa ka. Akin siya. Hindi. Mahal ko siya. Tara na. Tama na magsasara ng simbahan. Kasara na ba? Hindi Wala pang araw. Mahal ko pa rin siya. Hindi mo siya mahal. Hindi mo nga kilala. Hindi mo na ka naman kasi. Ano ba? Siya ang pipiliin ko. Buntis ako. Buntis ka. Sinong buntis? Ayan. Buntis ako. 6 months na. Ako ang pare. Sisinungaling yan. 6 months Ako yung na. buntis. Ako yung buntis. Ang daming Baog buntis. ka. Baog ka na. Baog? Siya buntis. Sino ang buntis sa inyo? Siniraan ng pa. O next. Ano mangyayari? Matutuloy ba natin ang kasal? Walang buntis. Bakla ako, Father. Ay, ganun ba? Bakla ako. Pinilit lang ako ng mga magulang ko. Pero Ayan. nasan kasi yung true love ko? Nasaan Hindi yung true kayo. love niya? Pakita niyo na. Lalaki ang mahal ko. Hindi, buntis siya. Pagod na ako. Okay lang naman na bakla ka, anak. Ano? Hindi, pumunta ako dito para. Dahil Hindi pwedeng bakla siya. Basta buntis ang siya ang tatay. tanggap mo ba? Pero ikaw ba ang tatay? Mas buntis po ako. Ayan, okay na. Ayan, Grabe. Napagod ako. Nakakapagod pala yung ganyan. Switching characters. Lagi tayong nagpapalit ng ng characters talaga. Hindi ko na alam tuloy kung sino ako. Ipaalala nyo, sino ako? Ano ako dito? Nakalimutan ko din ang pangalan ko. Father pala ako, Father. Kamusta kayo? Ayan ako mga ka-MP.
tila-tila lang naman o kung ano-ano. Yan yung pre-present natin sa segment nating tila-tila. Kung meron din po kayong nais ipagawa sa amin na tila-tila, bakit hindi kayo magkomento? I-message nyo ang ating official Facebook page na Morning Balitaktakan. At wag po natin kakalimutan din na pwede rin sila mag-message sa Regional News Group Luzon social media accounts dahil meron po tayo sa Facebook, sa X, sa Instagram, sa YouTube, and of course, sa TikTok. At yung mga naka-social media naman po dyan, naku, mapapanood nyo po ang aming pagmumuka. Riskan lang po ang inyong mga DJ boxes at hanapin ang RNG Luzon channel. At nasa channel 10 naman po kami pag kayo ay naka-Mountain View Satellite. At syempre, balikan din ang mga magagandang kaganapan sa Morning Balitaktakan. Mag-like, follow, share lang sa Morning Balitaktakan Facebook page, di ba? At makikita nyo ulit ito. Baka malay ninyo, pwede nyo itong gawin sa mga parties ninyo. Mga events. At saka, Nako, maraming salamat sa Pongtao Dashcom Supplier located at Long La Trinidad, Benguet, Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Thank you din sa Homebound Furniture Plus, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJeps accredited with free ocular inspection, free assembly, and with minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. Located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan. Yes, we would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. And hindi na mapapatalo ang Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge! Hello! Shoutout na rin kay Mother Maria Teresa Ibea na sigurado maaraw dyan sa Ilocos ngayon kasi naglalaba daw siya ngayon. At kay Federico Mandap. Hello po! Sa lahat ng mga nagpa-birthday naman ngayon, isang awitin para sa inyo ang alay naming apat. Happy birthday to you. Ay, ang saya. Yes, baka may nice kayo pati. Ayan, so shout out sa mga friends ko dyan sa Tarlac. Yes po, shout out po kay Jerome Estolero, Pascual family and Umayang family and all of my faculties, sa mga professors po namin dyan sa ISU. Hi po. Ayan, syempre shout out din natin yung mga teacher namin dyan sa Tarlac State University. Miss na po namin kayo. Pero hindi daw kayo miss Ay, ganun. Buti naman, nandyan na sila ngayon. Anyway, mga KMB lang, kasama nyo naman lagi isang bumbilya sa umaga, Miss. Nakasama niya rin ngayong Tuesday morning ang nag-iisang chubby cutie ng Chubebe girl ng R&G, Miss Angel Arquero. At magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na episode ng napakasaya, napakabongga, at napaka-energetic na Morning Balitaktakan! Mayat niya! Mayat! Have a wonderful Tuesday, everyone. Choose to stay happy. Choose me!